Yung tinukoy kong Iglesia ni Cristo 1914, tanungin nyo kailan sila itinatag, kailan sumulpot yung kanilang grupo. Sino po yung tinutukoy dito sa Mateo chapter 2 verse 23? Ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang Panginoon, mga minamahal kong taga-subaybay. Muli ay maraming salamat po sa inyong pag meron po tayong sinight na babasahin. Kung natatandaan nyo, itong pasugo. At sa kanya pong aral, may ilang mga sekta na nagkiklaim sila ang tunay, sila ang tinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang Panginoon, muli po ay samahan ninyo ako sa isang pag-aaral ng ating pagtatanggol sa pananampalatayang Katolik. Maraming salamat po. Ako po si Brother Marco, Ebanghilista, nagsasabing, ang Diyos ay sumasa atin. Purihin ng Panginoon, isang mapagpalang pakikinig at panonood po sa ating lahat, mga ginigiliw na taga-subaybay ng ating Emmanuel TV Network, ETBN. Samahan po ninyo ako sa mga pag-aaral at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ako po si Brother Marco, Ebanghilista, dito sa ating palatuntunang Defend the Faith. Ngayon pong panahon na ito ay muli na naman nating sasariwain ang kaganapan tungkol sa paghihirap at pagkamatay ng ating Panginoong Hesus na mas kilala natin sa panahon ng Lenten season. At nais ko pong talakayin natin ang mga practices sa ating pananampalataya na napakaganda, ngunit nakalulungkot po na hindi acceptable sa ibang mga pananampalataya. Sa katunayan po, marami silang mga pagkondena sa atin at kanilang sinasabi na ang mga traditional practices ng Roman Catholic Church ay taliwas sa mga nakasulat sa banal na kasulatan. At ito po ang nais nating ipaintindi sa kanila at ipaliwanag sa mga kapwa Katoliko upang makita natin na dapat nating i-preserve ang mga tradisyon at practices sa loob ng ating simbahan. Una sa lahat, paano po nagsisimula ang Season of Lent? Siyempre po, ito'y sinisimulan natin sa pamamagitan ng Ash Wednesday, no? Araw ng Abo o Miyerkules de Abo. Sa ating pananampalataya ay talagang pinapractice ito ng maraming Katoliko. Minsan nga, may mga ilang biruan na pagka-Ash Wednesday ay talaga namang naglalabasan ang lahat ng mga Katoliko at kung saan ay nagpapapahid ng mga abo sa ating mga noo. Nais nating ipaintindi, ano po ba ang halaga, ano po ba ang importansya ng paglalagay ng abo sa ating ulo, sa ating noo ng mga Katoliko. Dapat nating maintindihan na ito ba'y practice lamang sa loob ng simbahan o ito po ba ay mayroong mga biblical na batayan? Meron ba itong biblical basis? Kasi importante ito sa ibang pananampalataya. Nasa Bible ba yan? Pag wala doon sa Bible, ay hindi ito dapat tanggapin, hindi ito katanggap-tanggap. So at this point, nais ko pong ibahagi sa inyo na ang araw ng Abo, Miyerkules ng Abo, ay isang pagninilay ng mga Katoliko upang makita natin ang reason ng ating pagsilang sa mundo at nais nating mapagmuni-muni kung ano ba ang naging paghihirap ng ating Panginoon para sa atin. Una, tuwing araw ng Abo, yung Miyerkules ng Abo, isang bahagi po sa Biblia ang ating pwedeng paghanguan ng practice nating ito o ng tradisyon nating ito. At ito po ay nakasulat sa Genesis chapter 3 verse 19. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo. Ang sabi po, "Remember man, that thou art, and unto dust you shall return." Ikaw tao, tandaan mo na nagmula sa alabok at sa lupang alabok ay babalik ka din. So ang abo po ay sumasagisag sa alabok at ipinapaalala sa atin ng Genesis chapter 3 verse 19 na tayong mga tao mula sa alabok babalik sa alabok. At dapat din nating tandaan na
ito'y nagpapaalala sa atin na wala tayong anumang lakas, wala tayong anumang kapangyarihan, wala tayong anumang kakayanan upang pigilan na ang ating pagsilang ay darating din sa ating huling hantungan. Tayo ay mula sa alabok, babalik sa alabok. So ito yung ating dapat na tatandaan tuwing ipinagdiriwang o ginugunita natin o ginagawa natin ang araw ng abo o Miyerkules ng abo. Ito po ba'y nasa Bible, Brother Marco? Alang totoo po, ang direktang salitang Ash Wednesday ay wala sa Bible. Bakit? Kasi po nung isinulat ang Bible, wala pa naman pong kalendaryo na kung saan ay ginagamit natin yung terminong Wednesday. So, kung ating pag-uusapan yung per se, Ash Wednesday, na nasa Bible, wala po yun. Pero, yun po bang practice, yun po bang ginagawa na pagpapahid ng abo, ginagamit na material ang abo para sa pagsisisi ng kasalanan, ito po ba ay biblical? Importante po yan. Tulad ng sinabi ko, mahalagang masabi natin, mahalagang i-quote natin from the Bible yung ating mga tradisyon, yung ating mga ginagawa. So ito po ba'y nasa Bible? Basahin po natin ang bahagi ng Esther chapter 4 verse 1. Ang sabi po ay, when Mordecai learned of all that had been done, he tore his clothes, put on sackcloth and ashes, and went out into the city, wailing loudly and bitterly. So dito po sa Esther chapter 4 verse 1 ay ginawa yung pagsusuot ng sackcloth, no? Ito ay parang isang sako at nagpapakita ito ng kababaang loob. At dito po ay ginawa rin yung paggamit ng abo. At nagtungo po si Mordecai sa lungsod kung saan po siya ay umiyak at talagang nalungkot dahil sa kanyang kasalanan, sa kanyang kahinaan. Bukod po diyan, meron po tayo makikita sa aklat ng Job, chapter 42, verse 6. At ang sabi po ay ganito, therefore, I retract and I repent in dust and ashes. Ulitin ko po ang basa natin. Job chapter 42 verse 6, therefore I retract and I repent in dust and ashes. So yun po ang ating practice sa paggamit ng material na abo, bukod sa nagpapaalala ito sa atin na tayo'y mula sa abo, mula sa alabok, babalik sa abo, babalik sa alabok, ito rin po ay isang material na ginagamit mula pa noong lumang tipan upang ipakita ang ating pagsisisi, ang pagtalikod sa mga kasalanan. At ipinapakita na tayo ay mababa, na tayo ay lupa. At itong tanda na ito ay isang simbolo ng pagpapakita ng ating pagsisisi sa Diyos. Bukod po sa dalawang talatang binanggit ko, maaari pa po nating dagdagan kung biblical ba ang paggamit ng material na abo sa bahagi po ng Daniel chapter 9 verse 3. At ang sabi po dito sa Bible, so I turned to the Lord God and pleaded with Him in prayer and petition, in fasting, and in sackcloth and ashes. Tatlong proseso po ang ginawa sa sulat ni Propeta Daniel. At siya po'y lumapit, siya po ay tumungo sa Diyos at humingi ng panalangin. Siya po'y nagdasal ng petition, ng kahilingan, at ginawa niya po ang tatlong proseso. Fasting, yung pagsusuot ng sackcloth, at yun pong paggamit ng abo. Ito pong tatlong bagay na ito, isa dyan ang hindi na natin ginagawa, yung pagsusuot ng sackcloth. Pero we still practice dun po sa fasting at yun pong paggamit ng abo bilang mga palatandaan ng ating pagsisisi, ng ating paglapit sa Diyos. Hindi yung ibig sabihin na kapag tayo ay tumanggap ng abo, nagpapakita ito na tayo'y banal,
na tayo'y righteous. Hindi po. Sa halip, kapag tayo po'y tumanggap ng abo sa ating mga noo pag Ash Wednesday, ito po'y nagpapakilala na tayo'y mahina, na tayo'y makasalanan, na tayo'y marupok, at kinakailangan po nating iligtas tayo sa habag at awa ng Diyos sa pamamagitan po ng pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. Ngayon, pinaliwanag ko sa inyo yung paggamit ng abo, Ash Wednesday. Ang sinabi ko kanina, ginagawa natin ito during the Lenten season o panahon ng Kwaresma. Bilang Katoliko, siguro mas mainam din po na maintindihan natin ano po ba ang ibig sabihin o kahulugan ng Lent or Kwaresma. Marami iba pag tinatanong natin, ano ba yung Kwaresma? Di yung Lent, baligta. Mukhang po may problema. Ano yung Kwaresma, Lent? In English lang natin. Ano ang ibig sabihin ng Lent? Ano ang ibig sabihin ng Kwaresma? Alam mo ninyo, ang sagot ay napakasimple. Quadragesima. Ang ibig sabihin ay 40. 40 araw. Yun lang po ang kahulugan ng Lent. Yun po ang kahulugan ng Kwaresma. Ngayon, bakit po dapat nating maintindihan yung 40? Sapagkat dito po ang bilang kung saan nagsisimula ang season na ito. Nagsisimula mula sa Miyerkules ng Abo at natatapos Huwebes Santo. Maraming Katoliko po, sa totoo lang, hindi alam yung pagsisimula o maaaring alam yung pagsisimula, hindi alam kung kailan yung pagtatapos ng Lenten season. So uulitin ko po, magsisimula ng Miyerkules ng Abo at magtatapos ng Huwebes Santo. Sapagkat yung Biyernes, ito na po yung ating observation ng tinatawag nating Good Friday. No? Yun na yung aktual na paghihirap, paggunita natin sa paghihirap at pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo. At ang Kwaresma, 40, itong 40 days na ito, kinapapalooban po ito ng renewal ng ating mga sarili. At yung renewal na ito ay mayroon pong 4 na antas. Ano po yung 4 na antas ng Kwaresma na dapat nating intindihin, dapat nating maging practice? Number 1 is fasting. At ikalawa, almsgiving, yung pagbibigay. Ikatlo, yung preparation. At ikaapat ay yung pananalangin. Actually, yung 4 na yan, pwede naman pong random nating gawin yan. Hindi naman po yan in chronological order. Pwede nating i-observe yan randomly, fasting, almsgiving, pagbibigay, yun pong preparation, pagkukumpisal, kasama na yung paglalagay ng abo, at yung ating pananalangin. Ang tanong, Brother Marco, ito bang Kwaresmang observe ng Roman Catholic Church, ninyong mga Katoliko? Yun bang 40 days na yan ay nasa Bible? Opo, nasa Bible po. Tinasabi ko sa inyo, lahat ng practice natin sa loob ng Roman Catholic Church ay hindi pwedeng sabihin hindi biblical. Ang mga protestante lamang po ang umaatake sa atin na hindi ito biblical. Tanong, saan po sa Bible yung sinasabing pinaghanguan natin to observe the Lent? I-observe natin yung 40 days. Ito po'y mababasa natin sa bahagi ng Aklat ng Jonas, chapter 3, verse 1 to 10. At ang sabi po, basahin ko sa inyo, muling sinabi ni Yahweh kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Niniebe at ipahayag ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Nineve. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung ito ay lalakarin. Siya'y pumasok sa lungsod, pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Nineve pagkaraan ng 40 araw. Yun po bang Lent? Yung ating tradisyon na ito ay may basis sa Bible? Opo. Binasa ko sa inyo, Aklat ng Jonas, chapter 1, verse 1 to 10. 40 araw ang binigay na taning ng Diyos at ang gagawin niya after 40 days, gugunawin niya ang malaking lungsod ng Nineve. Ano ang sumunod na tagpo sa aking binabasa? Naniwala ang mga taga roon, ang mga taga Nineve, sa pahayag na ito mula sa Diyos.
Ano ang ginawa ng mga tao? Sila po'y nag-ayuno, nagdamit ng panluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. At nang mabalitaan ito ng hari ng Nineve, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit ng panluksa at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Nineve, ito'y utos ng hari at ang kanyang mga pinuno. Walang dapat kumain ng anuman, fasting. Wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao o hayop ay magdadamit ng panluksa, taimtim na mananalangin sa Diyos at ang bawat isa ay magsisisi. Pagsisisihan ang lahat ng nagawa nilang kasalanan at iiwan ang masamang pamumuhay. Sa paraang ito, baka mapawi ang galit ng Diyos, sabi ng hari. Nagbago siya ng kanyang pasya, ang Diyos. Nagbago ng pasya at hindi na niya itinuloy ang balak na pagpatay sa mga tao ng Nineve. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi niya pinarusahan ng mga ito tulad ng kanyang naunang sinabi. Mga minamahal kong taga-subaybay, marami pa po tayong pag-uusapan. Subaybayan niyo po ang mga serye ng ating pag-aaral tungkol po sa ating Lenten season. Hanggang sa susunod, ako po si Brother Marco Evangelista na nagsasabing, tandaan natin, ang Diyos ay laging sumasa atin, Emmanuel.